Okay guys, so tuturuan ko po kayo kung paano magkakatipid ng data kapag kayo ay manonood ng YouTube. So, sa mga walang alam sa ganitong settings na to, ito ay kung mapapansin nyo yung video quality na sobrang linaw, yun ang high quality or HD. So, habang nagwa-watch ka ng mga video is yung data mo is paubos at paubos din. So, kung ikaw na user ay medyo matipirin sa data, so yung video na to is pwede ito sa iyo. At i-recommend ko to sa mga matitipid sa data na puro lang Facebook lang. YouTube is yun, parang kailangan nyo mag-adjust. So, ito lang gagawin nyo. Kung gusto nyo manood ng long period of time, so kailangan nyo talaga siya i-reduce yung video quality. Okay na yun. At least, maka-watch din, maka-nood lang din. So, ito ang gagawin nyo. Punta ka sa YouTube mismo. Dito, punta kayo dito ha, yung profile mo. Tapos, dito kayo sa settings. Tapos, scroll down ka hanggang makita mo itong video and audio preference. So, ito. Ito. So, mayroon siyang dalawang category. Mobile networks or data na yung ginagamit na 4G data at yung Wi-Fi. Yun. So kung ikaw gumagamit ng data, tapos tinitipid mo yung data allocation, so go for this data saver. So ano ba yung data saver? Yun ang magtipid ng data automatically like 360 to 144p quality. So mga standard definition na yan na yung section na yun. Yun. So iset nyo dito data saver kasi yun ang magpapa-save ng data sa inyong phone. And then, dito din sa Wi-Fi section, it depends on you. Depende sa inyo kung saan nyo ilagay. Pwede din dito sa higher picture or same pa rin dito sa data saver. So, kung mayroon kang packet Wi-Fi na gusto nyo talaga ng tipid, kasi nagtipid kayo ng data allocation, so go to data saver. Okay? At additional pala, kung gusto mo tumit kung gusto mo makakatipid ng more data pa, okay, so ito ang gagawin nyo. Since tapos na kayo sa YouTube, back, tapos punta kayo sa data saving. Ito. Data saving. Yan. So, ang gagawin nyo dito, i-turn on nyo to, data saving mode. Yun. So, tapos mayroon kayong i-off. Wait. Yun. Parang hindi na siya kailangan na i-off kasi naka full data save na yun siya. So, ito lang yung way. Dapat naka-on lahat to ha. So, once niyo yun, ganito, i-turn on nyo. Yan lang. Kasi yan ang magpapatipid din additionally sa iyong data kapag mayroon kang data na tinitipid nyo talaga. So, ito yung way.
Then, pagkatapos, kung gusto mo talaga ng matipid talaga sa data at matagal din paubos, ito lang gagawin nyo. Punta ka sa Play Store. Tapos, i-search mo saan ba yun? NetGuard. Yun, ito. Ito pala, yan. Ito. Punta ka sa Play Store at i-search nyo to. NetGuard Nurot Firewall. So, since mayroon akong application, so, i-open ko na lang yung account. Yun. So, dito guys, ang gagawin nyo dito, each application, example ito, yung lahat na yan is nakaganito siya, naka-color green, naka-open. It means naka-connected pa rin siya sa network or internet data nyo. So, nag-consume din ng data as well. So, ang gagawin nyo lang, i-click nyo itong Wi-Fi at yung network. Kung yung app na yon ay hindi po importante. So, i-click mo yan at ganito yung makikita. Mayroon siyang X. It means disconnected siya sa iyong data mo. So, ito din, para dito sa data sa 4G. Ito, yung nakita mong mayroon siyang wifi, ito, para sa wifi din yan. Ito, para sa data. So, ang gagawin nyo, ikis lang. Pero depende lang sa inyo kung gusto nyo i-access sa wifi or data. So, piliin nyo na yun ng maayos yung anong gusto nyo app na gusto nyo i-access. Sa akin, personally, yung ina-access ko lang is YouTube, Facebook, at yung mga importante lang na apps. Yun. Sa akin lang ha. Pero sa inyo, it depends on you lang guys. Kung saan inyong gusto nyong i-access. Pagkatapos ng pag-ikis nyo yung other data or pag-ikis sa inyong application, dito kayo, dito, i-turn on nyo lang. Yan. So, makikita nyo naman is naka-on yung ito. Nakasusi kasi naka-VPN. Pero technically, hindi siya nag-VPN kasi tinurn on lang yung access para sa mga application na hindi niya talaga importante. Example, kung first time pa lang nyo na set up, pag turn on nyo, mayroong magpa-pop up dito, na would you like to turn on VPN? I-click nyo, okay, or yes. Okay? Once inyo, ulitin ko ha, pag turn on yung ganito, mayroong magpa-pop up dito na box na are you want to connected via VPN? So, i-click nyo yun, okay or yes. Yun lang, ha? So, yan. Para makatipid ka ng additional more data kung ikaw ay nagtitipid talaga ng data personally. So, ayop sana itong video na to is nakakatulong din sa yung yan na, pang araw-araw na gawain. And ayop sana paki-like naman at share naman sa inyong mga auntie nyo na hindi alam sa mga settings sa ganito. Like, share, and subscribe na din. And salamat po sa pag-watch nyo. And thank you.